Kabanata 921. Huwag na huwag mong ibebenta sa kanya. Isang malamig na tinig ang narinig mula sa kanilang likuran at biglang pumasok si Cynthia kasama sina Spencer at Stephen. Binibini Sheer, bakit po kayo narito? Nagulat na sabi ni Ginoong Zog at agad siyang yumuko kay Cynthia. Ang mga Sheer ang pinakamalaking tagapagtustos ng mga gamot sa lugar at sila ang namumuno sa industriya, kaya madalas kumatawan si Cynthia para sa kanilang pamilya. Kahit na tagapamahala lamang ng sangay si Ginoong Zog at walang gaanong kapangyarihan, ay nakita na niya si Cynthia ng 2 beses sa mga pagpupulong tungkol sa negosyo, kaya nakikilala niya ito. Tumingin ng masama si Cynthia kay Ginoong Zog at nagtanong, "Ikaw ba ang namamahala dito?" "Opo, ako si Zog," magalang na sabi ni Ginoong Zog at handa na sanang magpakilala ng mas mahaba, ngunit agad siyang pinutol ni Cynthia. "Ginoong Zog, ipinagbabawal ko sa iyo na makipagtulungan sa Elegante Group." "Bakit?" nagulat na tanong ni Ginoong Zog. Tumingin siya ng pabalik-balik kay Cynthia at Leon bago niya napagtanto na para sa Elegante Group ang pagdating ni Cynthia. Gayunpaman, ang mga Sheer ay isa sa 4 na dakilang pamilya, at bilang panganay na anak na babae na hindi pa nagpapakasal ay may malaking kapangyarihan si Cynthia at hindi akalain na makikipagtunggali siya sa Elegante Group na halos walang nakakakilala sa buong lungsod. Nagulat si Ginoong Zog at hindi agad maintindihan ang nangyayari. "Walang dahilan, kailangan mo lang sundin ang sinasabi ko," matigas na sabi ni Cynthia. Ngunit nag-aalinlangan na sabi ni Ginoong Zog. Kahit na mas mataas ang katayuan ni Cynthia kaysa sa kanya, ay hindi pag-aari ng mga Sheer ang Zerby Pharmacy, kaya wala namang karapatang mag-utos si Cynthia sa kanya. Nangako na ang Elegante Group na magbabayad ng mas mataas na halaga kaysa sa karaniwang presyo para sa mga kailangang materyales, kaya malaki ang kikitain sana ni Ginoong Zog mula sa kasunduang ito, at ayaw niyang itigil na lang ito dahil lang sa sinabi ni Cynthia. Sa kabilang banda ay napakalakas ng impluwensya ng mga Sheer at hindi niya kayang suwayin si Cynthia, kaya naguluhan si Ginoong Zog kung ano ang dapat niyang piliin. "Ginoong Zog, pag-isipan mong mabuti ang iyong gagawin. Kasalukuyan ang nakikipagtulungan ng Zerby Pharmacy sa mga Sheer. Kung pipilitin mong makipagkasundo sa Elegante Group ay agad natatapusin ang ugnayan ng aming negosyo sa inyo. Piliin mo na ang gagawin mo," pagbabanta ni Cynthia. "Ano po ang sinabi ninyo? Hindi po maaari, ganoon ang gagawin ko," natakot na sabi ni Ginoong Zog at agad na sumunod. Ang lahat ng nagbebenta ng mga gamot ay lubos na umaasa sa mga Sheer dahil sila ang pinakamalaking nagbibigay ng supply, kaya alam ni Ginoong Zog na malulugi ng gusto ang Zerby Pharmacy kung putulin ng mga Sheer ang kanilang ugnayan at tiyak na parurusahan din siya dahil dito. "Ginoong Wolf, sa ngalan ng Zerby Pharmacy ay tinatapos na namin ang aming kasunduan," masungit na sabi ni Ginoong Zog habang nakatingin kay Leon. Ano bang nangyayari sa kanila at sa maliit na kumpanyang ito? Bakit sila nakikipagtunggali kay Cynthia Sheer? Hindi ba nila alam na mapapahamak lang sila sa ginagawa nila? Ang isip ni Ginoong Zog. Kailangan lang igalaw ng mga Sheer ang kanilang daliri at mawawasak na ang Elegante Group. Nagulo ang damdamin ni Leon dahil sinira ni Cynthia ang kanyang kasunduan sa Zerby. Hindi niya inakala na mahaharap siya sa ganitong sitwasyon kasama si Cynthia matapos ang mahabang panahon na hindi sila nagkikita. "Cynthia, ano ba ang ginagawa mo?" buntong hiningang sabi ni Leon. "Ano sa tingin mo? Hindi mo ba alam ang nagawa mo?" malamig na sabi ni Cynthia habang nakatingin ng masama kay Leon. Itinigil ni Leon ang kanilang pagpapakasal ilang araw na ang nakalipas, at naiintindihan niya na ginawa ito para iligtas si Iris, kaya hindi naman siya nagalit. Ngunit agad na bumalik si Leon kay Iris at iniwan siya kahit naligtas na ito at hindi niya mapatawad si Leon sa ginawa nito. Napakalapit lang ng pagitan ng pagmamahal at puot, at ang lahat ng pagmamahal niya kay Leon ay biglang naging puot, kaya pinutol niya ang ugnayan sa Elegante Group at pinigilan si Leon na makahanap ng ibang tagapagtustus. "Cynthia, alam kong nasaktan kita. Patawad," sabi ni Leon na humihingi ng paumanhin. "Hindi ko kailangan ng paghingi mo ng tawad. Isa lang ang itatanong ko sa iyo. Ngayong nabuhay mo na ulit si Iris, pwede ka na bang bumalik sa akin? Maaari pa rin tayong magpakasal gaya ng plano natin. Nakikiusap ako sa iyo," kagatlabi na sabi ni Cynthia habang nakatingin ng may pagmamakaawa kay Leon.
Naglakbay siya hanggang dito para sirain ang paghahanap ni Leon ng bagong tagapagtustos dahil gusto lang niyang magkaroon ng dahilan upang makita ito muli. Buong puso niyang minamahal si Leon at gusto pa niyang bigyan ito ng huling pagkakataon. Nanlaki ang mga mata ni Ginoong Zog sa hindi makapaniwala. Akala niya ay may nagawang kasalanan si Leon o ang elegante group kay Cynthia, ngunit sa sandaling iyon ay naintindihan niya na sinusubukan lang ni Cynthia na makuha muli si Leon. Si Cynthia Shear, ang makapangyarihang anak ng mga Shear, ay nakikiusap sa isang lalaki na bumalik sa kanya, at dahil dito ay nagduda na si Ginoong Zog sa lahat ng kanyang alam. Hindi siya isang mandirigma, kaya hindi niya alam kung sino talaga si Leon, at hindi niya alam ang mas nakakagulat na pangyayari noong nakaraang ilang araw sa araw na dapat sana ay kasalan nina Cynthia at Leon. Leon, huwag kang sasang-ayon doon, namutla at natakot na sabi ni Iris habang nakatingin kay Leon. Alam niyang pinahahalagahan ni Leon ang mga taong mahalaga sa kanya, kaya natatakot siyang baka sumang-ayon ito sa hiling ni Cynthia at iwan siya ng mag-isa. Patawad Cynthia, mahal ko si Iris at hindi ko siya magagawang saktan o iwan, sabi ni Leon at malalim na huminga bago muling tumanggi kay Cynthia ng may pait. Kaya siya pa rin ang pipiliin mo, pumatak ang mga luha sa pisngi ni Cynthia. Alam naman niya mula pa sa simula na mahal ni Leon si Iris, at hinding-hindi na ito babalik sa kanya, ngunit ang muling pagtanggi ni Leon ay labis pa rin na nakasakit sa kanyang puso. Tinanggihan niya ang binibining Shear, hindi makapaniwalang sabi ni Ginoong Zog. Si Cynthia ay makapangyarihan at napakaganda kaya sinumang lalaki ay ituturing na swerte kung mamahalin siya nito. Ang labis na nakagulat sa kanya ay ang pagtanggi ni Leon kay Cynthia. Gayunpaman nang makita kung gaano kaganda si Iris kumpara kay Cynthia, ay naalala ni Ginoong Zog ang paraan ng pagtawag nina Cynthia at Leon kay Iris, at biglang napagtanto na ang babaeng nakatayo sa tabi ni Leon ay ang pinakamagandang babae sa buong lungsod ng Springfield na si Iris Young. Labis na nagulat at natigilan si Ginoong Zog. Kahit na hindi pa niya ito nakikita ng harapan ay madalas niyang naririnig ang mga balita tungkol sa kagandahan nito, at nakakagulat na makita na ang dalawang pinakamagandang babae ay nag-aagawan para sa isang lalaki. Sa sandaling iyon ay tila naguluhan siya at nag-aakalang nananaginip lamang. Leon, kung pipilitin mong maging walang puso, huwag mo akong sisisihin sa gagawin ko. Pinigilan ni Cynthia ang kanyang mga luha at muling napuno ng puot ang kanyang mga mata at nagpa siyang ibaon na lamang ang lahat ng pagmamahal kay Leon. Spencer, Stephen, turuan ninyo ng leksyon ang lalaking ito at baliin ang kanyang binti, utos ni Cynthia. Matagal na siyang nakasama si Leon at higit sa iba ay alam niyang nasa antas ng gitnang dalubhasa lamang ito, kaya tiyak na madaling matatalo ng magkapatid na Sharp na nasa antas ng mataas na dalubhasa si Leon. Hindi namin magagawa, na gulat sina Spencer at Stephen. Kahit na iniwan na ni Leon ang Synth-Ion Group at tinalikdan na ang lahat pati na ang ugnayan sa kanila ay itinuturing pa rin nilang guro si Leon noon, kaya hindi nila kayang saktan ito. Bakit hindi? Kayo ay nagtatrabaho na para sa Synth-Ion Group at hindi na para kay Leon. Nais nyo bang magtaksil at suwain ako? Galit na sigaw ni Cynthia. Lumuhad ang dalawa. Humihingi kami ng paumanhin, binibining Shear. Hindi sa nais naming magtaksil, ngunit tinulungan kami noon ni Ginoong Wolf, kaya hindi namin siya kayang saktan. Parusahan nyo na lamang kami dahil hindi kami nakasunod sa inyong utos. Yumuko sila at mas pipiliin pang parusahan kaysa gumawa ng anumang bagay na makakasama o makakababa sa pagtingin kay Leon. Napakagaling. Kung ayaw ninyong turuan ng leksyon ang walang utang na loob na ito, ako na mismo ang gagawa. Galit na sabi ni Cynthia at agad na sumugod patungo kay Leon at malakas na sinuntok ang dibdib nito. Habang paparating ang atake ay nanatiling nakatayo si Leon ng may katatagan at hinayaan lamang na tumama ang suntok sa kanyang dibdib. Kahit na hindi kasing lakas ni Leon si Cynthia ay umabot na rin ito sa antas ng mataas na likas na lakas at dahil hindi umiwas o gumamit ng lakas para protektahan ang sarili si Leon, ay hindi kinaya ang lakas ng pagtama, at agad siyang napatid at lumipad habang nagbubuga ng dugo. Damaloy ang dugo mula sa gilid ng kanyang bibig at namutla siya bago tuluyang bumagsak sa lupa. Ikaw, gulat na sabi ni Cynthia, hindi inaasahang tatanggapin lang ni Leon ng buo ang kanyang atake. Si Leon ang lalaking kanyang minamahal ngunit nasaktan niya ito at ang dugong ibinuga ni Leon ay tumalsik din sa mukha niya.
Agad na labis na nagdalamhati at nagulo ang isip ni Cynthia habang bumigat ang kanyang kalooban. Leon, ayos ka lang ba? Namutla si Iris at agad na lumapit upang tulungang makatayo si Leon mula sa pagkakahiga. Baliw ka na ba, Leon? Bakit hindi ka umiwas sa atake ko? Galit na sigaw ni Cynthia habang tuloy-tuloy ang pagdaloy ng luha sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon ay nais na sana niyang lumapit upang alamin ang kalagayan ni Leon, ngunit napigilan siya nang makitang nasa tabi na ito ni Iris. Tapos na ba ang lahat, Cynthia? Mapait na buntong hininga ni Leon. Hindi. Magagalit ako at magtatanim ng puot habang hindi ka bumabalik sa akin kahit na habang buhay ko itong dadalhin, nagsalita siya sa pagitan ng walang magawang pag-iyak. Patawad, Cynthia, ito ang nararapat sa akin. Kung ang pananakit sa akin ay makapagpapagaan ng iyong kalooban, gawin mo hanggang sa masiyahan ka na, sabi ni Leon nang may pagtanggap sa kapalaran. Mabuti, tandaan mo ang sinabi mo. Ngayon din kitang papatayin. Itinaas niya ang kanyang kamay sa matinding galit habang nagtitipon ang kanyang tunay na lakas sa palad nito. Gawin mo na, hindi ako lalaban. Ipikit ni Leon ang kanyang mga mata at hindi gumalaw kahit kaunti. Ikaw, wasak na wasak ang puso ni Cynthia habang nakatingin sa nag-iisang lalaking minahal niya, dahil alam niyang hinding-hindi niya ito kayang patayin. Cynthia, kung nais mong maglabas ng galit, ako ang harapin mo, ngunit hinding-hindi ko hahayaang saktan mo si Leon, sigaw ni Iris. Dahil sa takot na muling atakihin ni Cynthia si Leon ay ibinuka ni Iris ang kanyang mga braso at tumayo sa harap ni Leon upang protektahan ito. Napakabuti ng pagmamahalan ninyong dalawa. Leon, hindi ka ba takot mamatay? Hindi ko susundin ang gusto mong mangyari. Ngayon ko napapatayin si Iris at kapag wala na siya ay baka sakaling bumalik ka na rin sa akin, masama ang tingin at sabi ni Cynthia. Lumaki siyang parang prinsesa kaya nasanay na laging nasusunod ang kanyang kagustuhan, at unti-unti na ring naligaw ng landas mula nang mawala sa kanya si Leon. Nawala na siya sa sarili at mabilis na sumugod patungo kay Iris na tila kidlat ang bilis. Namutla si Iris sa takot. Kahit na natuto siya ng paraan ng mahiwagang dalaga sa tulong at turo ni Leon noon, ay masyado pa rin siyang mahina upang labanan o protektahan ang sarili laban kay Cynthia. Wala na siyang ibang nagawa kundi ang panuurin ang paglapit ni Cynthia, ngunit nanatili pa rin siyang matatag na nakatayo sa harap ni Leon upang magsilbing panangga nito. Cynthia, nababaliw ka na ba? Gulat na sabi ni Leon at agad na nagpakawala ng espiritual na lakas upang harangin ang atake ni Cynthia. Laking gulat ni Cynthia na nagpapanggap lamang pala itong aatake at wala talagang layuning patayin si Iris, kaya hindi naman naglagay ng tunay na lakas ang kanyang ginawang pagsugod. Bam! Nagbanggaan ang lakas na ibinuhos ni Leon at ang suntok ni Cynthia. Nang mapawalang bisa ang lakas ng atake ay nagpatuloy pa rin ang lakas ni Leon patungo kay Cynthia. Mapait na ngumiti si Cynthia at hindi na sumubok pang umiwas habang nakahanda na sa tatanggapin na pagtaman ng lakas. Nagkasugat at nasaktan niya nang hindi sinasadya si Leon, kaya nais na rin niyang parusahan ang sarili kahit pa maging kapalit nito ay ang kanyang sariling buhay. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 925. Napakagat sa inis at nagdilim ang mukha ni Leon nang mapagtanto ang tunay na layunin ni Cynthia. Kumaway siya upang bawiin ang kanyang espiritual na lakas, ngunit huli na ang lahat, at ang natitirang puwersa ng atake ay malakas na tumama kay Cynthia. Namutla si Cynthia at umatras habang dumadaloy na ang dugo mula sa gilid ng kanyang bibig. Mabilis na binawi ni Leon ang kanyang lakas, kung hindi ay tiyak na namatay na sana si Cynthia. Cynthia, ayos ka lang ba? Hindi ko sinasadyang saktan ka, nagmamadaling tanong ni Leon. Tao lamang siya at kahit na si Iris ang kanyang tunay na mahal ay hindi may kakaila ang mahabang panahong pagsasama nila ni Cynthia na maraming beses ding tumulong sa kanya, kaya nagkaroon din siya ng pagtingin dito at itinuturing na matalik na kaibigan. Labis na ang kanyang pagkakasala dahil sa pagwawakas ng kanilang kasunduan sa pagpapakasal, at lalo siyang nadismaya sa sarili nang masaktan niya ito nang hindi sinasadya. Tama na ang pagpapanggap na iyan. Mas mabuti pang patayin mo na lamang ako, kaysa ipagpatuloy ko pa ang pagdurusa ko sa buhay na ito, galit na sigaw ni Cynthia.
Mas pipiliin pa niyang mamatay sa kamay o sa piling ni Leon upang matapos na ang kanyang matinding paghihirap. Bakit mo ginagawa ito sa sarili mo? Labis na nabahala at bumigat ang kalooban ni Leon. Napakagandang palabas ang inyong ginagawa. Sa sandaling iyon ay may narinig silang pumapalakpak at pumasok si Theodore kasama ang ilang mandirigma mula sa pamilyang Field. Theodore Field, bakit ka narito? Hindi inasahang biglang lilito si Theodore kaya lalong nagdilim ang mukha ni Leon at nakaramdam ng panganib. Leon Wolf, paulit-ulit kang humahadlang sa aming mga layunin at hindi kailanman nakalimutan ng mga Field ang lahat ng iyon. Narito ako upang pagbayarin ka sa lahat ng iyong ginawa, pangungutya at matalim na sabi ni Theodore. Matapos makatakas si Leon mula sa kasalan ay patuloy nang naghahanap ng pagkakataon ng mga Field upang maalis ito. Ngunit nag-aalinlangan sila noon dahil baka makialam ang mga Collins, kaya hindi sila agad kumilos. Hindi nakaligtas sa paningin ng mga Field ang pagpunta ni Leon sa tahanan ng mga Collins at sa pag-aakalang natupad na ni Leon ang kanyang kasunduan sa mga ito, at nagpasya na silang sumalakay ngayon. Wala na ang suporta ng mga Shear para kay Leon kaya madali na lamang para sa kanila na alisin ang isang ulilang walang kakampi. At dahil matanda na si Walter ay hindi na nito maaaring patuloy na apihin si Leon nang hindi nasisira ang kanyang dangal at pangalan, kaya ipinadala na lamang niya si Theodore para sa ikabubuti ng kanilang pamilya. Kasing edad na ni Leon si Theodore kaya kung maglalaban sila ay hindi masisira ang reputasyon ng mga Field. Pagbabayaran mo ako, nakakatawa ka naman, pangungutya at paghamak na sabi ni Leon, dahil alam niyang nasa tuktok ng likas na antas lamang si Theodore at malayo pa upang maabot ang antas ng dalubhasa. Kung si Walter ang dumating ay alam ng tiyak na mapapahamak siya, ngunit laban kay Theodore ay wala man lang siyang kinatatakutan. Huwag masyadong magtiwala sa sarili, Leon. Nagdala ako ng dalawang nasa antas ng halos pinakamataas na dalubhasa, kahit gaano ka pa kagaling ay mamamatay ka rin ngayong araw, pangungutya ni Theodore. Dalawang matandang nasa edad 60 ang humakbang pasulong at binantayan ang mga labasan upang walang pagkakataong makatakas si Leon. Dalawang nasa antas ng halos pinakamataas na dalubhasa ang tingin ng mga Field sa akin, bumigat ang pakiramdam ni Leon. Nasa antas ng gitnang dalubhasa lamang siya at kahit paggamitin ang bisa ng gamot na Dragon Pill ay hanggang tuktok ng pinakamataas na dalubhasa lamang ang maaabot nito na malayo pa rin sa antas ng halos Panginoon. Mahirap na ang makaligtas kahit isa lamang ang kaharap pa, kaya kung sabay pa silang dalawa ay tila wala na siyang pag-asang mabuhay. Humanda ka na sa kamatayan, Leon, pangungutya ni Theodore at kumaway hudyat upang maghanda at maglabas ng lakas ang dalawang matanda para sa pag-atake. Huwag ituloy ang balak, nakita ni Leon na nasa panganib kaya sumigaw si Cynthia at agad na tumayo sa harap nito upang magsilbing panangga. Ano ba ang ginagawa mo, Cynthia Shear? Nagulat at nagtanong si Theodore. Alam niyang tinalikdan na ni Leon ang pamilya ng mga Shear at nakita mismo ang naging pagtatalo ni na Cynthia at Leon kanina, kaya hindi niya akalain na magbabago ang isip ni Cynthia at pipigilan siya sa pagpatay kay Leon. Theodore, labis na ang ginagawa ng mga Field at patuloy na pang-aapi kay Leon gamit ang mga mas may edad na mandirigma. Lumampas na kayo sa nararapat. Magkaroon naman kayo ng kahihiyan, sigaw ni Cynthia. Nababaliw ka na ba, Cynthia? Iniwan ka ni Leon mismo sa araw ng inyong kasal at pinahiya, pati ang inyong pamilya, ngunit panig pa rin siya dito. Nababaliw ka na ba, hindi makapaniwalang sabi ni Theodore. Kayo ang nawawala sa sarili. Kung iniwan man ako o hindi ay sa aming dalawa lamang iyon, at hindi ninyo dapat pakialaman. Kung nais ninyong saktan siya ay kailangan muna ninyong lagpasan ang mga Shear, malamig na babala ni Cynthia. Kahit na may pagtatanim siya ng sama ng loob kay Leon ay mahal pa rin niya ito ng lubos, at hindi maaaring hayaang apihin o saktan ng iba. Kaya handa kayong maging kaaway ng mga Field para lamang kay Leon, pangungutya ni Theodore. Opo, matatag na sagot ni Cynthia. Mabuti, tandaan mo na ito ang iyong pinili. Matagal na kitang hinahangaan, Cynthia, at sabik na akong makamit ang isa sa 4 na pinakamaganda sa lungsod. Aalisin ko si Leon at dadalhin ko kayong dalawa ni Iris upang maging akin at masiyahan ako sa inyo, masamang ngiti ni Theodore. Kilala silang dalawa ni Anson bilang mga lalaking mahilig sa kababaihan sa lungsod,
At ang pagkakaiba lamang ay si Anson ay mas gusto si Iris habang si Theodore naman ay si Cynthia ang ninanais. Upang makuha si Cynthia ay minsan na rin siyang nagplano ng pag-atake at pagdukot, ngunit laging nasa Ira at napipigilan ni Leon ang kanyang mga balak noon. Nasa kanyang abot na sina Iris at Cynthia kaya agad na nagpasya si Theodore na hulihin silang dalawa. Hindi mo magagawa iyan, bahagyang namutla si Cynthia nang makita ang masamang tingin sa mukha ni Theodore. Malalaman mo rin kung kaya ko, tumawa ito ng masama habang tinitingnan ng may kasakiman ang kanilang magandang hubog ng katawan. Kahit na mas gusto niya si Cynthia ay hindi rin niya tatanggihan ang iba pang magaganda, lalo na pa si Iris na kinikilalang pinakamaganda sa buong lungsod ng Springfield. Noon ay hanggang pangarap na lamang siya sa kanilang dalawa, dahil takot siya sa kapangyarihan ng kani-kanilang pamilya, ngunit ngayon ay itinakwil na ng mga yang si Iris, kaya maaari na niyang gawin ang anumang nais dito nang hindi nag-aalala sa maaaring ganti ng pamilya. Mayroon pa ring suporta mula sa mga shear si Cynthia kaya magiging mahirap kung may gagawin siya dito, ngunit hindi naman nag-alala si Theodore. Si Cynthia mismo ang nagpumilit na makialam sa alitan ng mga Field at ni Leon, kaya magkakaroon siya ng wastong dahilan upang hulihin ito at hindi na makagaganti ang mga shear laban sa kanilang pamilya. Tiwala si Theodore sa sariling ganda at talino, at naniniwala siyang kayang paamuhin si Cynthia. Kung magawa niya ito ay maaari pa niyang mapasunod din ang buong pamilyang shear, kaya sa tingin niya ay sulit ang anumang panganib na kaakibat nito. Theodore Field, kung nais mong makipaglaban ay ako ang harapin mo. Ngunit kung may magagawa man kayong masama kahit kaunti kina Iris o Cynthia ay papatayin kita. Galit na humakbang pasulong si Leon at pinrotektahan ang dalawa sa likuran niya dahil sa takot na baka talagang saktan o pilitin sila ni Theodore. Leon, hindi ka talaga titigil sa pagiging bayani ha. Unahin kitang tapusin at pagkatapos ay aalagaan ko na ang dalawang ito kapag wala ka na, pangungut siya ni Theodore bago nag-utos na simulan ang pag-atake. Sa kanyang utos ay nagtipon ng lakas ang dalawang nasa antas ng pinakamataasa na dalubhasa sa kanilang mga kamao at mabilis na sumugod patungo kay Leon ng walang pag-aalinlangan. Naramdaman ni Leon ang bigat at labis na lakas ng mga kalaban at labis na nag-alala. Alam niyang hindi niya kayang talunin silang dalawa, kaya ang tanging pag-asa na lamang ay ang mahuli si Theodore upang magkaroon ng paraan upang makaligtas. Mahirap manalagpasan ng dalawang malalakas na tagapagtanggol ay kailangan pa rin niyang subukan. Tama na iyan. Habang handa ng sumugod si Leon ay biglang dumating si Ruth kasama ang ilang mga mandirigma mula sa pamilyang Collins. Dalawang matatangkad at malalakas na figure ang tumalon mula sa likuran ni Ruth upang harangin at pigilan ang pag-atake ng mga kalaban. Ruth Collins, bakit ka narito? Gulat na tanong ni Theodore. Nakakatawang tanong iyan. Kung nakarating ka rito ay bakit hindi ako maaaring dumating din? Nanuya si Ruth. Nagkasundo na sina Leon at George noong nakaraang araw na paprotektahan ng mga Collins si Leon sa loob ng 3 taon bilang kapalit ng pagtulong ni Leon upang maging Panginoon si Ruth. Hindi ito walang kabuluhang pangako, kaya naglagay na rin agad si George ng mga tauhan upang bantayan ang mga kilos ng mga Field at ni Harold upang walang masamang mangyari kay Leon. Nang gamitin ni Theodore ang dalawang nasa antas ng halos pinakamataas na dalubhasa mula sa kanilang pamilya, ay agad na nakatanggap ng balita si George at nagpadala rin agad siya ng 2 katulad na antas upang iligtas si Leon. Dahil nakahanda na rin ang mga gamit at dala ni Ruth ay sumama na rin siya sa mga dumating na tagapagtanggol patungo sa kinaroroonan ni Leon. Ruth, ano ang ibig sabihin nito? Dapat ay tapos na ang usapan at kasunduan ng mga Collins at ni Leon. Bakit ka nakikialam? Nagdilim ang mukha ni Theodore. Laging inuuna ng 4 na dakilang pamilya ang sariling kapakinabangan, at dahil wala ng silbi si Leon para sa mga Collins ay hindi niya maunawaan kung bakit nagpapakahirap pa si Ruth upang iligtas ito. Sino ang nagsabing tapos na ang aming kasunduan? Mahalaga si Leon sa mga Collins ngayon at sinumang magtatangka na manakit sa kanya sa loob ng 3 taong darating ay haharap sa matinding parusa at puot ng aming pamilya. Malamig na babala ni Ruth kay Theodore upang hindi na muling sumalakay ang mga Field. Ano? Paprotektahan ng mga Collins si Leon sa loob ng 3 taon. Sobra na ang ginagawa ninyong ito, labis na nagalit si Theodore. Kahit na maingat ang mga Field sa pakikitungo sa mga Collins ay hindi naman sila takot dito.
Kung ilang araw lamang ang pag-iingat ay maaari pa nilang hintayin, ngunit masyadong mahaba ang 3 taon at hinding-hindi nila ito papayagan. Theodore, higit sa iba ay alam mo na kayo ang lumalampas sa nararapat. Wala kayong dangal at walang sawang inaapi ang mas nakababata sa pinakamasama at maruming paraan. Kung ako ay kabilang sa pamilya ninyo ay kinakahiya ko ito, pangungutya ni Ruth. Napakagaling. Napipi sa sinabi ay nagngangalit na nagnitngit ang mga ngipin ni Theodore. Ruth Collins, sigurado ka bang nais mong makipagdigma sa amin dahil lamang kay Leon? Oo. Subukan ninyo pa ang inyong balak at haharapin at tutugunan ito ng mga Collins, matatag na sagot ni Ruth. Mabuti, kung gayon ay aalisin ko muna ang aking balak para sa iyong kapakanan, ngunit hindi pa ito ang katapusan. Makikita natin kung ano ang mangyayari sa hinaharap, nagdilim ang anyo ni Theodore. May kasamang 2 malalakas na tagapagtanggol si Ruth, kaya pantay na ang lakas ng magkabilang panig at wala na siyang magagawa palaban kay Leon. Sa huli ay wala na rin siyang ibang nagawa kundi ang tumigil na lamang. Alam din naman na hindi habang buhay na mapoprotektahan ng mga Collins si Leon, at hindi rin maghihintay ang mga Field ng 3 taon bago muling kumilos at manakit. Dahil nakialam na ang mga Collins ay napagtanto ni Theodore na kailangan na niyang ibalita ito kay Walter, upang makapaghanda at makabuo ng mga bagong plano para sa hinaharap. Umalis na tayo. Kumaway si Theodore bilang hudyat sa kanyang mga kasama na umalis na rin, at hindi na sila pinigilan pa ni Ruth. Pinuprotektahan lamang ng mga Collins si Leon para sa sarili nilang kapakinabangan, kaya tiyakin lamang niyang ligtas ito at hindi na kailangang makipagtunggali pa sa mga Field para sa kanya. Ngunit malinaw na hindi balak ni Leon na palayain na lamang ng basta-basta si Theodore. Sinubukan siyang patayin nito at nais pang saktan at piliting makuha sina Iris at Cynthia, ngunit tumakas din agad nang mapagtantong nasa The Hollow na siya. Hindi papayag si Leon na makalayo ng ganoon na lamang si Theodore. Nais mo nang umalis. Huli na ang lahat, pangungutya ni Leon at tumalon pasulong upang harangan ang dadaanan ni Theodore. Ano na naman ito, Leon? Ano ang ginagawa mo? Nagdilim ang mukha ni Theodore. Sa tingin mo ano ang layunin ko? Matagal na akong ginugulo at pinaghahandaan ng inyong pamilya, kaya kailangan ko kayong turuan ng leksyon ngayong araw, malamig na sabi ni Leon. Tuturuan mo kami ng leksyon. Ha, sino ba ang tingin mo sa iyong sarili? Nanuya at tumawa ng paghamak si Theodore. Durog na sana si Leon kung hindi lamang nakialam ang mga Collins, ngunit sa halip na magtago sa likuran ni Ruth ay patuloy pa rin itong naghahaman sa kanya. Tama ang sinasabi ko. Kaya ko at may kakayahan akong parusahan ang tulad mong walang kwentang tao, masama ang tingin ni Leon. Alam niyang hindi kailanman makikipagdigma ang mga Collins sa mga Field, at hindi rin ito gagawa ng hakbang para sa kanya, ngunit mapipilitan silang kumilos kung siya ang mauunang sumalakay. Dahil ugnayang pangkasunduan lamang ang meron sila ay nais niyang masangkot ng lubusan ang mga Collins sa gulo, kahit papilitin ng mga ito na manatiling malayo. Hindi siya magpapabaya at gagamitin ang pansamantalang pagtangkilik ng mga Collins habang may pagkakataon pa. Hindi mo magagawa iyan, namutla si Theodore at nakaramdam ng matinding panganib. Umatras siya at nagtago sa likuran ng kanilang mga mandirigma, ngunit huli na ang lahat. Mabilis na tila kidlat ang kamay ni Leon at mahigpit na nahawakan ang balikat ni Theodore. Pagkasama, ang kapalaluan mo batang ito. Nagulat ang iba pang mga kasamang mga Field dahil hindi nila inakalang aatake si Leon at sasaktan si Theodore sa mismong harapan nila. Agad na kumilos ang dalawang nasa antas ng halos pinakamataas na dalubhasa at sabay na sumuntok patungo kay Leon. Napakatusaw talaga niya at marunong gumamit ng pagkakataon, hindi rin inasahan ni Ruth ang ginawa ni Leon at hindi natuwa sa pagiging madiskarte nito. Matalinong babae si Ruth kaya batid niyang sinasadya talagang isama at sangkutin ni Leon ang kanilang pamilya. Ngunit wala na rin siyang nagawa kundi ang sumunod kahit alam niyang parang bitag ito. Pagkatapos ng lahat ay nais ng mga Collins na makuha ang mahahalagang pamamaraan mula kay Leon, kaya hindi nila maaaring hayaang mapatay ito ng mga Field. Hindi rin maiwasang humanga sa katapangan at katatagan ni Leon na handang itaya ang sariling buhay upang pilitin silang kumilos. Tinitigan niya ng masama ang direksyon ni Leon bago mahinang nag-utos na kumilos na rin.
Sa kanyang utos ay tumalon at sumugod ang mga tauhan ng Collins upang harangin at ipagtanggol si Leon mula sa atake ng mga kalaban. Kabanata 930. Mamatay ka na Theodore Field, matalim na sabi ni Leon at agad na pinakawalan ng suntok patungo kay Theodore. Tulong takot na sigaw ni Theodore habang gumanti rin ng atake at agad na umatras upang lumayo at makaiwas sa panganib. Malakas na pagtaman ng lakas. Tumagos ang puwersa ng suntok ni Leon sa depensa ni Theodore at tumama ng direkta sa dibdib nito. Pagbuga ng dugo, lumipad si Theodore at tumama sa malayo na mesa na agad na nagkawatak-watek at nadurog sa lakas ng pagbagsak niya. Leon Wolf, masama kang tao. Tigilan mo na iyan. Kung magtatangka kang saktan si Ginoong Theodore ay papatayin namin kayo ng buhay, galit na sigaw ng mga kasama mula sa pamilyang Field. Nais sana nilang agad na tumulong at iligtas si Theodore, ngunit hinarang at pinigilan sila ng mga tauhan ng pamilyang Collins. Ganoon ba? Maghihintay ako kung ano ang kaya ninyong gawin, pangungot siya ni Leon sa kanilang mga banta at mariing tumapak sa dibdib ni Theodore. Pagbuga muli ng dugo dahil sa bigat na nakadagan sa kanya, hirap na huminga si Theodore habang nagtatanong, Leon, ano ba ang ginagawa mo? Iniisip ko kung paano kita tatapusin, nakangiting sagot ni Leon habang nakayuko at nakatingin ng masama sa kanya. Hindi mo magagawa iyan, takot na sabi ni Theodore, ngunit bilang matalino at may pinag-aralan ay agad din siyang kumalma at muling tumingin ng may matinding puot sa kalaban. Nagbabala ako sa iyo. Ako ang tagapagmana ng pamilyang Field at kung saktan mo ako ay hinding-hindi kayo patatawarin at tiyak na papatayin namin kayo. Malakas na pagtawa ni Leon na tila may narinig na pinakakatawang bagay sa mundo. Bakit ka tumatawa? Kinabahan at nanginig si Theodore habang pinagmamasdan ang pagtawa ni Leon. Tinatawanan ko ang labis mong kamangmangan. Nais na ninyo akong patayin anuman ang mangyari, kaya wala nang bisa ang mga banta mo sa akin. Ngayon mismo ay babayaran mo ang lahat ng kasalanan ng inyong pamilya, at tignan natin kung ano ang kaya nilang gawin matapos ito. Matalim na sabi ni Leon bago mariing tinapakan ang tuhod ni Theodore. Tunog ng pagkabali ng buto. Isang masakit na hiyaw ang narinig habang nanginginig sa tindi ng kirot si Theodore. Leon Wolf, masama kang tao. Maghintay ka lamang. Kapag ikaw naman ang nasa aking kapangyarihan ay puputulan ko ang bawat bahagi ng katawan mo, at ipapakain sa mga aso. Habang nanlilisik ang mga mata ay nagmumura at nagbabanta pa rin si Theodore. Magpatuloy ka lang sa pagmumura at tignan natin kung kaya mo pa rin. Habang sunod-sunod na nababali ang iyong mga buto, masamang tingin ni Leon at tinapakan naman ang kabilang binti ni Theodore. Masakit na daing at labis na kirot ang naramdaman hanggang sa halos mawalan na ng malay si Theodore dahil sa matinding pagdurusa matapos mabali ang kanyang dalawang binti. Hindi pa nakontento at muling itinaas ni Leon ang kanyang paa at itinutok ito sa bahagi kung saan nakapokus at nagmumula ang lakas ng isang mandirigma. Agad na namutla at tuluyang nawala ng natitirang lakas ng loob si Theodore. Ang bahaging iyon ay napakahalaga at pundasyon ng kanilang kapangyarihan. Kapag nasira ito ay tuluyan ng mawawalan ng lakas ang isang tao, at hindi na muling makakabawi o makakagamit pa ng kapangyarihan habang buhay.